Trip mo ba yung ganitong klase ng moto camping? Maulan? Foggy? Halika at samahan ako. Mag-camping tayo sa gubat, sa paanan ng bundok na pinapaligiran ng fogs. I'm on top of the mountain. Ayan, bungat na bungat pa lang. Medyo tuyo-tuyo na konti itong daan. Naulan-ulan nga nung hapon. Sa part pa lang tayo ng Itugon. Sakop ito ng barangay Dalupirit. Napakaganda sa part na ito. Wow, grabe, paliko. Natapos ito, mas maganda na nadaan ito. Ito yung magiging panoramic way from Itugon, Benguet to Cayapan, Nueva Vizcaya. Grabe, napakaganda. Tuloy-tuloy lang yung paggawa nila rito sa daan na ito, mga kaibigan. Ayan, kasingin tayo. Good morning world, welcome back sa ating YouTube channel. Isa na namang solo moto camping ang ating gagawin dito sa Mount Ugo. At samahan nyo ako sa biyahe na ito. Kung paano tayo nakarating dito sa daan na ito, ay lumiko tayo doon sa junction. Kasi ito yung daan na papunta ng Cayapan, Nueva Vizcaya. At kapag diniretso naman yung junction sa baba, ay didiretso yan ng Itugon, town proper. So kung paano tayo nakarating doon sa junction na yun, pwede nyong balikan yung video namin ni Direk nung magkasama kami galing ng San Nicolas, papunta kami ng Baguio City. So dito ko pinili na i-start para hindi ganun kahaba yung video natin. So kung gusto nyo na makarating sa area na ito, panoorin nyo na lang yung dati nating video galing ng San Nicolas, papunta tayo ng Baguio City. Dahil yung papuntahan natin ay Mount Ugo, mga kapatid, so ito yung area na yan, paakyat pa ng paakyat, medyo malayo pa yan. Ngayon dito sa bandang likuran natin, kapag tayo nakaharap na papuntang Cayapa, ayan po yung Mount Pigingan, mga kaibigan. Famous yan sa mga hikers, inaakyat yung Mount Pigingan na yan. Kaya kung napapansin nyo, parang may mga linya ng daanan dyan sa gilid ng bundok. Yan ho ay paakyat hanggang doon sa Mount Pigingan. So there will be a time siguro na subukan natin na mag-hiking din para maiba din ang ating exploration dito sa mga bundok na ito. So ang puntirya natin ngayon, Mount Ugo. Ang gagawin ko, mag-tent tayo doon or magta-tarp lang, tapos kain tayo ng pananghalian. Sarap ng mag-camping dito. Dito na lang yata ako Ganda. Oh, ang taas, mga kaibigan. Yung Agno River yan. Galing ng Benga at saka Ambuklaw Dam. Papunta doon sa San Roque Dam. At syempre madadaanan or sasagapin niya yung tubig galing sa
nyo na, Felix Mines. Yung mga residue dyan, meron pa rin pupunta sa ano, San Roque Dam. Taas, may kahoy na, oh. Pwede na mag-camping dito. Actually may nagka-camping siguro dito, pero masyado pang maaga, malapit pa masyado. Let's move doon sa ating goal. Uy, grabe, napakasarap nito mga kapatid. Itas lang tayo, kainin natin doon sa area. Solid. Ito yung gusto ko sa nature. Nature provides. Kitang kita yung mga kabahayan, no? Siguro sa Baguio na yan. Kanina sa pinanggalingan natin medyo mainit-init. Ngayon biglang nag-iba ang klima rito. Nueva Vizcaya feels naman na. Diyan sa unahan konti sakop na ng Kayapan, Nueva Vizcaya So ito na yung sinasabi ko. Wala, hindi natin makita yung village sa baba. May village dyan, yung sitio Uling. Andyan yung sitio Uling sa baba. Ito yung pinaka junction naman. Ito papuntang Mount Ugo. Akyat tayo dyan, papuntang sitio Uling, Dalupirip, Itugon. And sa baba kanina kitang kita pa lang yung bundok dyan Ngayon wala na, biglang natakpan. So dun sa Mount Ugo, delikado. Mukhang hindi natin makita yung napakagagandang bundok doon sa baba, no? Pag nasa taas kasi tayo sa paanan, kitang kita natin yung buong Pangasinan. Kaso kahit nga dito kitang kita supposedly ang Pangasinan dyan wala, inabutan tayo ng fog. May maagang nag-trail dito papuntang Mount Ugo. Hangatang kinurukor yung daan. Ayan, lagi tayong nakakadaan ng ganito. Kaya medyo nakakapagod kasi walang kasama, walang taga-bukas, taga-sara. One man tayo Pero kapag ganitong nadadaanan natin, buksan natin tapos sarado. Kasi lalabas yung mga alaga nila sa loob. Mamaya pagbalik natin, ganun ulit gagawin natin, bukas sarado. Mukhang ang dami ng mga dumaan dito na nag-trade. Nalosyang yung kalsada. Wow. Nalosyang yung daan. Grabe, pakahirap, dulas pa. Sana hindi tayo ulan. Winaswas ng mga naunang nag-trail Hira nga ganito. Nung naka-Honda XRM ako, nagsubok ko dumaan dito sa part na to. Hirap na hirap yung Honda XRM dito Ngayon, try natin itong Suzuki. Pero wala, basic niya lang sa kanya. Na-test ko na kasi ang limit nitong Suzuki for many times. Kaya sasabi ko madali na lang sa kanya ito. Winaswas ng mga nauna gapang. Ito yung pinakamahirap talaga na area. Wow, ang ganda ng pine trees. Yan, tuloy-tuloy lang yung akyat dito.
pag ganitong kaya-kaya ng motor, hindi mo kailangan magtulak. Grabe, kanina pa yung pine trees, kanina pa ako laging sinasabayan, walang katapusan, napakaganda. Foggy under the pine trees. Napakasarap ng feelings. Wow. Dahan-dahan tayong nilalamon ng foggy areas. So nice. What a beautiful place. Sarap. Walang kasama. Tahimik. Pakinggan natin ang katahimikan. So nice. Hindi ko na makita ang unahan dahil sa napaka-foggy. Sarap. Biglang nakakagulat mga kaibigan, sa ilang oras na pagbabaybay ko bigla akong may nakitang lokal. Wow. Ako kasi may naglalakad na lokal. Nakakagulat. Ayan na, paanan na ito ng Mount Ugo. Wow, nice. Grabe, ito yun, oh. Napakataas nito, hindi makakita sa baba. Medyo nakikita na. Kita sana natin yung buong Pangasinan dyan. Dito ako magka-camping. Ito yung pinupuntirya kong lugar. Napakasarap dito, tahimik. Lagaslas ng tubig sa baba ang maririnig mo. Set up ako ng tarp dito, gagamitin ko to, tapos kakain tayo pananghalian. Ito lang, pagtsagaan lang natin yung mga maliliit, saglit lang naman magsaing, bilisan natin magsaing dahil makabutan tayo ng ulan eh. May nakita kong plastic, ayun na to. It's time para magsalang. At yan, inuulan na nga tayo. Wah, apoy! Grabe. Hirap na hirap pag-apoy. Basa yung kahoy.
Naulan-ulan pa. Sarap. Sarap sa hirap. Shoutout pala sa ating mga solid na watchers mula nung nag-uumpisa tayo. At sana samahan nyo pa rin, mag-iba-iba man ang genre ng ating adventure, moto camping, backdoor gaming, adventures, extreme, chill, rides, moto vlogging. Sana ay andyan pa rin kayo sa suporta. Grabe. Isang oras na yata ako dito ng air supply ng air supply. Ang masama pa, yung napwestuhan ko, tayo ng yaw ng salarin, tayo ng baka. Malapit na yan, makakakain na rin tayo. Inulan tayo. Hindi naman kalakasan pero matagal, siguro 2 oras din. At ganoon na rin ako katagal dyan. Ihip ako ng ihip. Malaki rin pasasalamat ko pala sa iyo, Direk Gino, dahil dito sa dinonate mo sa akin na tarp. Laki ng pakinabang. Hindi naman ako nabasa ang gamit ko. Sa camping kong ito, hindi ko pa pala suot yung aking Takbong Banayad t-shirt. In courtesy of Direk Gino. Oh yan, umorder na ako ha, Direk. Umorder na ako. Kaya lang di nakarating ng maaga eh. Tagal kasing dineliver. Suot-suot ko sana ngayon. So sa mga watchers natin dyan, order na kayo, Takbong Banayad t-shirt. Nasa pin comment na lang. Lagay ko yung link. Para may panggas si Direk. At saka para isama niya ako ulit. Yehey! So nice! Hindi yan camper rice. Marami akong saksi dyan. Na hindi tayo camper rice pag nagluto. 'Di ba, Direk? At saka si anong pangalan nito? Albert. Wala, di nakasama si Albert. Ito pala yung baon ko ngayon. Solid na soy, sibuyas, lemon. At saka dahil ulam namin kagabi ay tawag niyan, liempo. Makunat eh. Nagdala ako ng ilang hiwayan, 4 yata. Yan yung ating isusugba. Nice! Ihawin natin. Painit ba? Luto naman na yan. Pakita ko sa inyo. Wala akong dalang plato eh. Malinis naman siguro yan dyan. Damo lang naman eh. Yan. Alright. Balik natin para di madumihan. Ito lang yung baon ko, wala akong itak eh. Okay ka lang dyan, boy? Chill ka lang kasi mamaya ulit bibiyahe tayo pababa. So mag-ihaw na lang tayo. Kumusta kayo dyan, boy? Nilalapit ako ng mga baka rito. Napakaraming baka na yan. Mga pakawala. Ganyan yata talaga sila pag may tao no, lumalapit. Ay, luto naman na ito. Sarap ng kain natin ngayon. Ihawin ko lang ito. Palakin lang muna natin yung apoy. Mainit lang yan ba? Ano pa nga bang gagawin natin? Tiga na. Magtiga na tayo ng lemon. Ay, solid. Mahilig ako sibuyas, mga kapatid. Kahit ilang sibuyas pa yan. Kaya ko mag-ulam ng sibuyas asin lang.
Alam mo naman ako eh. For your information pala, no, kaya mahilig tayo sa ganito, survival yung pinapauso ko kasi ito talaga yung gusto ko eh. Maliban sa mahirap lang tayo, na wala tayong pambili ng mga gamit, ay ito na rin yung kinasanayan ko. Kayang-kaya ko namang mag-survive ng ganito. At wala naman na tayong kailangang ano eh. Walang keme-keme baga. Banat lang tayo ng banat. Walang arte-arte. Kaya minsan mas masarap talaga mamuhay ng ganito. Maliban sa ito na yung kinasanayan ko, ay lumaki rin ako sa ganitong estilo ng buhay mga kapatid. Ano pang hintay natin? Kain na! So again mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na, against the rule na naman tong gagawin ko ngayon. Maaaring makapanood kayo ng kumakain na hindi nyo napapanood o hindi nyo kinasanayan. So dahil nakalimutan ko magdala ng kutsara, no choice tayo, itong gagamitin ko. Marumi pa pala yung kamay ko. Tapos wala ding plato, kamamadali. Alam niyo naman kasi syempre tatay din tayo, tatay at asawa. Bago ako naggaganito katakot-takot na trabahong ginagawa ko sa bahay. Actually ako ang naglalaban na. Yun na yung pambawi ko para lagi akong payagan ni misis ko. Tapos yun na, ako na ang tagalaba. Kaya naglalaba ako bago mag-camping, bago pumunta sa mga rides. Minsan nalilate ako sa meet up namin ni Direk Gino kasi nga lalaba ako, tapos magre-ready ka or kung gaano kalayo mula sa kalupaan sa baba, sa Kapatagan, sa Pangasinan hanggang dito, siguro 3 hours ang gugugulin mo na puro trail lang. Trail, bangin yung mga dadaanan mo bago marating itong lugar na ito. Memorable kasi itong lugar na ito sa akin. Dami akong, ilang beses na akong pumunta dito actually mga kaibigan. Hindi pa ako nagbablog, umakyat na ako dito. Akyat lang ako, tapos punta lang ako dito para kumain. O kaya punta lang ako dito para magmerienda, ganun lang. Tambayan ko talaga tong lugar nito. Ito mismo, itong spot na ito. Maliit lang to na burol. Magkabilaan lahat yan. Puro bangin na yan. Tapos sa likod dito na part ay puro puno. Basta gustong tong lugar nito. Kung maaari lang siguro na bilhin tong area na ito, no, pagka binibenta na, no. Pag na-civilize na talaga, pag tagusan na yung daan. Kung hanggat maaari, kung pwede lang na mapunta sa akin, gagawin ko mga kapatid. Iba ang dating ng lugar na ito sa akin. Ito mismo. Maraming beses na akong pupunta rito. At yan, may butas na nga dyan kasi minsan nag-aapoy ako dito. Tambayan ko kasi ito. Pasyalan din. Kung hindi sana foggy, kita sana natin yung paligid nito mga kapatid. Napakaganda niyan. So, di bali next time babalik tayo ulit dito. Huwag niyo akong pagsawaan na panoorin kapag babalik ako dito mga kapatid para sa ating moto camping ulit. Yan, apakataas niyan. Kaya lang puro fog na yung nasa paligid natin dahil nga naulan naman na. Siya nga pala mga kaibigan, no? Kaya pala naging kilala din itong Mount Ugo dahil ito ay naging tanyag noong 1980s or 1960s. Di ko na malala. Between 1960s to 1980s. Kasi there was a time na may nadisgrasya or mayroong nag-crash na plane dito.
kapal. I think 62 ang nakasakay. If I am not mistaken, if I could still remember it right. Merong nag-crash dito. Diyan lang sa bandang unahan. Sa paanan lang ng bundok. Foggy kasi, di talaga makita eh. Yan. Yung bundok na yan. Taas pa kasi yan. At maglalanding dapat sa sa somewhere in Baguio City. Dahil sa kapal ng fog, ganyan, nag-crash. Walang nag-survive. Mount Ugo, tinawag din siyang Mount Ugo mga kapatid kasi Ugo in the other words, pugot. Kasi mga villagers, matatapang yung mga tao dito. Walang nakakakyat dito para sumakop sa area na ito. Kasi yung mga tribes, pinupugutan nila ng ulo yung mga umaakyat or mga nagtatangkang sumakop sa area na ito. That's why they call it Ugo or Pugot. Mount Ugo. Yan. Yun lang yung yung kunting nalalaman ko sa area na ito. Hindi ako nag-research eh. Maganda sana kung nag-research ako, mas marami pa ako masabi. Kaya siya kilala, itong Mount Ugo na ito. Salamat sa mga solid na nanonood. Hanggang sa part na ito eh nanood ka pa rin. Salamat sa iyo. Isa ka ng solid. Salamat sa pagtapos.